Welcome to Explain Me This with Pastor Jeff. Ayan, good morning, good afternoon, or good evening sa bawat isa. Wini-welcome ko po kayong lahat ng ating mga manonood sa YouTube, no? Ng magandang araw or magandang gabi. And tayo po ay magkakaroon ng short discussion or reaction video sa isa sa mga trending or sikat na videos ni Brother Eli. Nakakabit nito is ano rin, kumbaga pinagkumpara ang sinasabi ni Pastor Bong Saking from CCF. Yun, so binabati muna po namin kayo, no? And Pastor Jeff, pinapakilala ko po pala si Pastor Jeff, ang ating pastor sa ating small segment na reaction videos sa mga trending videos about theologies or beliefs. Pastor Jeff, baka may gusto kayong batiin saglit, no? Sa ating video. Sige, magandang gabi sa ating lahat, magandang umaga sa bawat dako ng bansa. Patuloy kayong sumubaybay sa aming reaction about sa videos na aming pag-usapan about kasalanan. Patungkol doon sa binanggit ni Brother Eli Soriano sa paksa na mamanahin ba o hindi ba natin mamanahin yung kasalanan. Nawa ay maging simula ng Panginoon. At kami ay instrumento lang na ginamit ng Panginoon upang tugunan ang mga katanungan o tugunan about sa paliwanag o explanation ni Brother Eli Soriano na kung saan ay hindi nila naiintindihan kung bakit nila ito ay sinuportahan yung explanation ni Brother Soriano. Napakahalaga po mga kapatid, yung rightly dividing the word of truth, yung mas malalim na pag-aaral ng Bible, na yun ang pinakamahalaga. Yun lang, Brother Josh. Ayun, thank you very much, Pastor. So, huwag na natin hintayin pa, no, para mas makarelate pa po or malaman ng ating mga viewers, ipi-play po muna natin ang video and then magkakaroon po tayo ng sigurong paghihimay-himay ng mga nasabi ni Brother Eli about sa video. So, wait lang po, show natin. Ang prutas, walang nangyari. Ba't walang nangyari? Kasi just si God. Ang utos, binigay sa lalaki, hindi doon sa babae. Kaya nung kinain na ng lalaki sa kalangbog, nabuksan yung kanyang isip, hala, nakaubad tayo. Doon pa lang nagdating yung kasalanan. Doon pa lang, kaya yung binhi ng lalaki ang magtutuloy-tuloy, magmamana ng kasalanan sa ating lahat. Kaya lahat tayo pinanganak na may inherent na kasalanan. Nasusundan po natin. Kasi naipasa ho yun. Dahil kumbaga, yung pinaka ating nature, naging sinful na. Napasa na ng tuloy-tuloy. Alam mo kapatid, ganito. Kagaya mo, matanda ka na, pareho tayo. Pagka matanda ng ganito, naiisip mo, ano kaya ang maiiwan ko sa anak ko? Ano kaya papamana ko? Diba? Naiisip mo yun eh. Ba't naman sa napakaraing pwedeng ipamana? Pwede mong pamanahan ng pera, pwede mong pamanahan ng alahas, pwede mong pamanahan ng bahay at saka lupa, pwede mong pamanahan ng magagandang bagay. Bakit naman yung kasalanan pa ipapamana mo? O diba? At pakinggan mo, 19:14 ng Kawikaan. Bahay at mga kayamanan ay minamana sa mga magulang, ngunit ang mabait na asawa ay galing sa Panginoon. Balay ug mga bahandi, maoy mga panulundon gikan sa mga amahan. Tamo, bahay at kayamanan ang minamana sa magulang, hindi kasalanan. Halimbawa, ganito, no? Nanggaling ka sa isang pamilyang maputi, na itatransfer sa DNA yung characteristics ng balat mo, magiging maputi ka rin. Ayon. Halimbawa, mag-asawang maputi, nagkaanak ng hindi maputi, maaaring yung ninuno, merong hindi maputi, na itatransfer kasi yan sa DNA, natuklasan ngayon ng siyensya. Nung matuto ang tao ng science of microbiology, natuklasan yung chromosomes, natuklasan yung DNA, yun pala nakakapagpasa ng physical characteristics. Hindi kasalanan ng minamana, tandaan mo, 18:20 ng Ezekiel. Pakibasa si Slu. Ang kaluluwa na nagkakasala, mamamatay. Ang anak ay hindi magdadanas ng kasamaan ng ama, o magdadanas man ang ama ng kasamaan ng anak. Hindi pwede
na yung kasamaan ng ama mapunta sa anak o yung kasamaan ng anak mapunta sa ama. Ang kasalanan hindi namamana. Ang kasalanan hindi pwedeng ipamana. Mananagot ang bawat isa sa kanyang gawa. Yung tatay ay masama, mananagot siya. Sabi ng Diyos, yung kasalanan ng ama, hindi magdadanas ang anak noon. Hindi madadamay ang anak sa kasalanan ng ama. Alin ang maaari nating mamana sa ating magulang? Yung physical characteristics ng magulang, pwedeng maitawid sa anak sa pamamagitan ng DNA. Ang namamana, yung weakness ng bodily constitution natin. Bawa, mahina ang iyong paninindigan, mahina ang puso mo, mahina utak mo, mahina ang baga mo, namamana yun sa magulang. Meaning, hindi namamana ang kasalanan, kapatid. Ngayon, bakit tayo nagkakasala? Hindi pala naman namamana yung kasalanan. Kasi, yung ating paligid ngayon, kapatid, may laging nakaabang na demonyo, merong satanas, merong mga masasamang espiritu. Yun ang nanunukso sa atin para tayo magkasala. Pero hindi pinapamana yung kasalanan, kapatid. Hindi namamana yan. Pansinin nyo, kung babasahin nyo rin yung Genesis, nung tinukso Ayan. So napanood natin po yung video about Brother Eli regarding sa kasalanan ay hindi namamana. So yun, magkakaroon po tayo ng mga answer or kumbaga reaction regarding sa statement ni Brother Eli. Pastor? Kaya salamat, Brother Joshua, at magkakaroon tayo ng kumain na yung babae. Medyo naglag mamana. Tutunghayan lang natin yung sinabi ni Bong sa akin na dahil sa pag-ibig ng ating ni Adan at ni Eva, after the fall of man is talagang sinabi niya is namana ang kasalanan, maging sa henerasyon nila, maging sa ating henerasyon, maging sa susunod na generation, namana po natin talaga ang kasalanan dahil sa pag-disobedience ni Adam and Eve. No? Talagang namana natin, tinatawag itong old sin. Ito yung kasalanan na namana natin. And tutunghayan din natin yung pagbigkas o pagtugon ni Brother Eli Soriano doon sa mga verses na ginamit niya na ang kasalanan daw ay hindi natin namamana. Meron ba kayang talata? Meron ba kayang talata na nagpapatunay, nagpapatibay na ang kasalanan ni Adam ay namana natin sa ating henerasyon? No? Brother Joshua, magandang paksa ito na yung reaction natin doon kay Brother Eli Soriano, no? At bagamat ay mayroon siyang katalinuhan, pero hindi tayo sumasang-ayon sa ganung teaching sapagkat rightly dividing ang ating pag-aaral ng Bible sa mas malalim na pag-aaral ng Bible. Okay, ating babalikan, Brother Josh, doon sa sinabi ni Brother Eli na verses, itong Ezekiel chapter 18 verse 20. Babasahin ko ito. The soul that sins, sabi, the soul that sinneth, it shall die, the son shall not bear the iniquity of the father, neither shall the father bear the iniquity of the son. The righteousness of the righteousness shall be upon him, and the wickedness of the wicked shall be upon him. Malinaw na ginamit yung verse na yan, ginamit yung Brother Eli Soriano. Well, patutunayan ko lang na ang lahat ay naranasan. Past tense kasi tinukoy niya, no? Past tense, ibig sabihin ng past tense, ang kamatayan. To prove na lahat tayo ay sa simula pa lamang ay sinner na. No? Ito yung binanggit, no, Brother Josh, sinner na tayo, past tense ang binanggit. To prove na lahat tayo sa simula pa lamang ay sinner na o makasalanan na. At isa sa mga talata na binanggit ni Paul sa Romans chapter 5 verse 12, Brother Joshua. Ano pong Sabi verse, dito, Pastor? Romans chapter 5 verse 12. Okay. Basahin ko, Pastor. Romans 5. Sige, makibasa. Wherefore, as by man is sin entered into the world, and death by sin, and so death passed upon all men, for that all have sinned. No? 'Di ba malinaw, Brother Diyos, na kaya nga Yes. kung paano pumasok sa pamamagitan ng isang tao ang kasalanan. Sabi niya kaya kung paano sa pamamagitan ng isang tao
na pumasok ang kasalanan sa sanlibutan at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan. At sa ganito ay ang kamatayan ay naranasan ng lahat ng tao. Bakit? Sapagkat ang lahat ay nangagkasala. Hindi sinabi diyan na maranasan pa lang ang kamatayan. Ang sinasabi, naranasan ng lahat ng mga tao dahil sa kasalanan. Yun po, yun ang malinaw, Brother Just, na bilanggit ni Apostle Paul, na ang ganyang teaching, yung turo ni Brother Eli Soriano, ay mula yan sa mga tinatawag na early century heretics. Ibig sabihin, Pelagianism ang tawag niyan. Heretic teaching yung gano'n na hindi natin namamana ang kasalanan. Pero ang katotohanan, ang kasalanan ni Adam ay namamana natin doon sa kanilang generation, sa ating generasyon, maging sa sunod na generation, talagang namamana natin ang kasalanan. Kaya nga doon na pumasok na yun, si Adan. Yun kaya tawag na old sin. Actually, namamana talaga natin ang kasalanan dahil sinabi ng Bible. Saan natin matagpuan, Brother Joe, sa Romans 3:23. Romans 3:23. Romans 3:23. For all have sinned and come short of the glory of God. Romans 3:23. Malinaw na namana talaga natin ang kasalanan ayon sa Bible, ayon sa salita ng Panginoon, na sabi nga, sapagkat ang lahat ay nangagkasala at walang nakaabot sa kaluwalhatian ng Panginoon. Dahil sa kasalanan ni Adam, ang relasyon ng tao ay naputol. Nahiwalay, separate tayong mga tao. Spiritually, hiwalay tayo sa Panginoon. Dahil yung sa kasalanan, doon talaga makikita na namana natin yung kasalanan ni Adam, yung tinatawag na old sin. Kasi lahat tayo ay hindi nangaabot sa kaluwalhatian ng Diyos dahil to sa kasalanan. Meron pa dito, malaman dito sa verse na binanggit ni Apostle Paul dito, Joshua, dito sa Roma chapter 3 verse 10. Ito pala ang katayuan ng maraming tao. Ikaw at ako, ito ang kalagayan natin. Romans 3:10. As it is written, there is none righteous, no, not one. O yan, malinaw, Brother Diyos, na ayon sa sulat, walang matuwid, wala kahit isa. Yan yung katayuan nating mga tao. Ikaw at ako, ang lahat ng tao, walang matuwid, wala kahit isa, dahil meron tayong namanang kasalanan. Ito yung tinatawag na old sin na namanan natin kay Adam. Yun ang naging problema ng maraming tao, na tayo ay hindi naging matuwid sa harapan ng Panginoon. Dahil tayo ay hindi naging matuwid, Brother Diyos, meron tong kaparusahan na binanggit ang Bible o sa mga talata. Dahil tayo hindi naging matuwid, hindi tayo righteous, merong kabayaran ang kasalanan. At matatagpuan natin to sa talata o sa the book of Romans chapter 6 verse 23. Romans 6:23. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. No, malinaw, Brother Diyos, na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Yun pala yung kaparusahan. Yun yung husga ng Panginoon. Sa Biblia nga, mayroong tatlong aspeto ng kamatayan. Yan tinatawag na yung first death, yung physical, na tayo ay pupunta. Mayaman o mahirap, pupunta tayo sa kamatayan na yun sapagkat yun ang husga ng Diyos dahil sa kasalanan. At mayroong tinatawag na spiritual death. Ito yung walang hanggang pagkahiwalay ng tao sa Diyos. At mayroon pang tinatawag na spiritual na walang hanggang pagkahiwalay sa ating Panginoong Jesucristo. Malinaw na ang kabayaran para ng kasalanan ay kamatayan. Bakit? Walang naging matuwid sa atin. Yung binanggit sa Roma 3:10. Hindi tayo righteous. Tayo ay makasalanang tao. At yun yung husga ng Panginoon, na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngayon, dahil tayo pala ay hindi matuwid, ang tao pala, tayong mga tao ay pupunta sa kaparusahan na binanggit ng Bible, merong tugon ang Diyos doon. Dahil tayo hindi naging matuwid, ang kanyang buktong na anak, ang kanyang kaisa-isang anak ay isinugo. No? Malalaman natin yan, o ito ang binanggit ni John 3:16 sa mga talata. John 3:16. John 3:16. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish but have everlasting life. Malinaw na, Brother Joshua, na yung sinasabi ng Bible na for God so loved the world, dahil inibig ng Diyos
Tayong mga tao, mundo ang binanggit niya dahil ang mundo ay dito tayo naninirahan, tayong mga tao. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, napakalawak na pag-ibig ng Diyos, isinugo ang kanyang kaisa-isang anak na bugtong na anak. Dahil hindi na tayo righteous, makasalanan tayong tao at merong kaparusahan sa kasalanan, yung kamatayang spiritual, walang hanggang kamatayan. Pero merong provision ang Panginoon, nag-provide siya ng kaligtasan natin. Ito yung ginawa ng ating Panginoon na parito siya para bayaran, tubusin ang ating kasalanan, hugasan sa ating mga kasalanan. Yun yung ginawa ng ating Panginoon doon sa problema ng kasalanan para masolusyonan yung problema ng kasalanan. Yung old sin naman natin kay Adam, maging yung present sin na ginagawa natin sa ating kasalukuyang nagagawang kasalanan, ito ay tinubos at binayaran ng ating Panginoon. Yan, malinaw ng Brother Joseph, sabi niya rito, His only begotten Son, that whosoever believe it, na ang sino mang maniniwala sa Kanya, should not perish, hindi mapapahamak. Naniniwala sa Panginoon, sa ginawa ng ating Panginoon, death, burial, resurrection, ay magkakaroon ng everlasting life, buhay na walang hanggan. Kaya yun ang tugon natin, Brother Jos, doon sa napanood natin na videos about sa explanation ni Brother Eli Soriano na hindi tayo sumasang-ayon. Ang tawag doon kasi heretic teaching na hindi daw namamana ang kasalanan ni Adam. Pero maraming verses na talagang namana natin yung kasalanan sa pamamagitan ng pagkakasala ni Adam. Kaya nga sabi doon na pumasok ang kasalanan sa pamamagitan ng isang tao, si Adam yon. At ang katayuan natin, hindi tayo matuwid. Walang matuwid, wala kahit isa. At tayo nahiwalay sa Panginoon dahil doon sa kasalanan na yon. Yun lang ang tugon ko, Brother Diyos, sa mga talata na binanggit natin, na binasa mo, na nagpapatunay na namamana natin o namana natin yung kasalanan ni Adam. Thank you. Maraming salamat, Pastor, no, sa insight regarding sa video natin na pinanood. Pero masingit ko lang, Pastor, no, napansin kong loophole kung sakali mang totoo or katotohanan ang sinasabi ni Brother Eli, na-realize ko na hindi natin or iba sa atin na hindi na kailangan ng tagapagligtas. Bakit? Kasi kung hindi na mamana ang kasalanan, possible na pwedeng hindi magkasala ang isang tao or gawin niya ang best niya na hindi siya magkasala. Let's say yung Pastor, sabihin natin yung ikaw lang talaga sa isang island na stranded ka or something ganon, na wala kang somehow ways para gumawa ng kasalanan, which means hindi mo na kailangan ng tagapagligtas. 'Di ba, Pastor? Kasi nga hindi ka nagkasala. Pero gaya nga sa katotohanan na nakalagay sa scriptures, lahat ay kumbaga guilty. Lahat ay tawag dito ay nagkasala dahil sa namana nating kasalanan mula sa panahon nila Adan at Eva. Tama yan, Brother Joshua, na yung punto mo talagang talagang pinapakita talaga ng Bible, dinideklara ng Bible na namana natin yung kasalanan doon sa pagkakasala ni Adam. Kasi kung hindi natin namana ang kasalanan, bakit ipinadala pa ang bugtong anak, ang kaisa-isang anak? Ano bang purpose nun? Bakit isinugo ang kaisa-isang anak? Merong purpose nun na talagang nakita ng Diyos ang sitwasyon ng tao, ng sangkatauhan, na tayo ay naging sinner, naging makasalanan. Naging makasalanan, hindi tayo naging matuwid. At dahil sa katayuan na yon, merong kaparusahan ang binanggit ang Bible na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Pero dahil sa pag-ibig ng Panginoon, Brother Joshua, pinadala niya ang kanyang kaisa-isang anak upang tayo ay matubos sa ating mga kasalanan at magkaroon tayo ng chance na makabalik sa Diyos. Kasi sa Roma 3 nga, nahiwalay tayong mga tao, naputol tayong mga tao, yung relasyon natin sa Panginoon. Na yun ang pagkakataon na ma-reconcile tayo sa Diyos, makabalik tayo sa Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo. Ibig sabihin, pinapakita ng Bible na ang katotohanan na talagang namana natin yung sin. Kasi kung hindi natin namana yan, hindi sana isinugo ang kanyang bugtong na anak. Ayun, maraming salamat, Pastor, no. So, siguro dito na natin i-end, Pastor, pagdating sa ating comments or reaction video regarding sa video about sa insight or paniniwala ni Brother Eli pagdating sa pagmamana ng kasalanan. Sa ating mga viewers, maraming salamat sa panonood. Ini-invite namin kayo to be involved as well sa ministry. If meron kayong mga tanong and if you feel
if you feel na what we're discussing here sa ating platform is something against in your religion or in your belief at kaya nyong i-defend yun, we are willing to have some conversation, no? Conversation, hindi away, no? So, willing po kami na magkaroon ng palitan pagdating sa mga insight o paniniwala dahil kami din naman, Pastor, is willing matuto. If meron kaming hindi nalalaman, kami naman po ay bukas, no? Pwede tayong mag-comment, pwede niyo i-share, pwede kayong mag-email. Pwede nyo rin i-follow and subscribe ang ating YouTube channel. Soon to be magkakaroon din tayo ng Facebook page para po sa mas malawakang pag-share ng ating mga videos. Any invitation or shoutout, Pastor, sa ating mga ano? Sige, salamat Brother George. Shout out sa lahat na kung saan kayo ay nakasubaybay sa ating reaction video sa ating napag-usapan na may kinalaman ito sa kasalanan doon sa binanggit ni Brother Eli Soriano, bagamat ipinakita, nilatag ng Bible na hindi tayo sang-ayon, hindi kahit ang Bible ay hindi sumasang-ayon doon sa explanation ni Brother Eli Soriano na kung saan ay talagang namamana natin yung kasalanan. At ini-invite namin kayo, mga kapatid, kahit anumang relihiyon nyo, o denominasyon, sekta, ini-invite namin kayo sa YouTube channel namin para mas lalo pa tayong lumalim sa pag-aaral ng Biblia, ng rightly dividing the word of truth, na napakahalaga ito, na hindi po dito na magkaroon lang tayo ng mga komento, magkaroon tayo ng pagbabahagi sa ating mga nalalaman sa salita ng Panginoon. Hindi po para magkaroon ng mga bagay-bagay na away-away, hindi po mga kapatid, kundi mas lumalim yung learning natin sa pag-aaral ng Bible. At yun naman talaga ang nais ng Panginoon sa bawat isa sa atin, na rightly dividing the word of truth. Nawa ang ministry na ito ay maging blessing sa ating lahat, maging pagpapala sa ating lahat. At nawa ay patuloy kayong sumubaybay sa ministry ito na inumpisahan ng ating Panginoon. Kami ay ginamit lang ng Panginoon, Brother Joshua, maging ako bilang pastor ay ginamit lamang ng Panginoon bilang instrumento para matugunan ang mga katanungan ng maraming tao na mabigyan natin ng kasagutan sa pamamagitan din po ng salita ng Panginoon. Magandang gabi sa ating lahat, magandang umaga, magandang hapon sa bawat dako ng bansa. Ayan, maraming salamat once again, no, sa lahat natin ng viewers. Pag-pray sa ating mga supporters, pag-pray nyo po ang ating ministry na mas lumawak pa, mas marami pa pong ma-reach. And also sa mga plano, no, especially sa isa sa pinaplano namin this September ni Pastor Jeff, ang ating paglabas kumbaga outside evangelism para mas ma-reach po ang karamihan sa mga kabataan sa ating bansa, and sa mga iba din na nanonood sa atin online. So if you wish as well to support our ministry, you can email us, and any support is highly appreciated. Maraming salamat everyone, and have a good day.